Welcome to Tina Talks podcast produced by the Human Rights Development Organization. In this channel, we are going to talk about the reality of human rights. Ating alamin ang iba't ibang karanasan na maaaring naaayon o hindi naaayon sa karapatan ng bawat individual. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto kung ano nga ba ang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. At para sa pinakaunang episode ng Tina Talk Season 3, ito ay para sa lahat ng mga estudyanteng malapit na mamili ng kursong kanilang kukunin. Yung passion nga ba nila? Or kung ano yung in-demand na trabaho? Ito ay kaugnay pa rin sa isa sa 30 karapatan under the Universal Declaration of Human Rights. At ating makakasama ang nag-iisang walking in-immerse ng lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, walang iba kundi si Jessa Cayaw Hontilla de la Riarte o mas kilalang DJ Lola. Ngayon, okay. With that, tayo ay dadako na sa special segment ng Tina Talks which is #Tina Tanong. English na naman yan. Yan ang English. I have prepared 5 questions which is pinabasa ko na sa kanya para at least makaisip na siya Hindi ko kaagad. nabasa yun. Charot. Impromptu tayo. That's agad na. But anyway, there is no right or wrong answer because this is based on your personal opinion and personal choice mo sa buhay. Walang pilitan. Go. Okay, Go, number Lord. 1. Go Question number 1. Would you rather follow your passion and end up in a job market that's tough to break into or choose a course that's in demand but doesn't excite you as much? Like meaning, ibig sabihin ay, Kahit walang kita, ganon. yes, kahit na parang, wait, saan ko i-fit in yung sarili ko Sarili ko. dito? Saan ko ipapasok yung course na to sa kumpanyang ito? Or saan akong kumpanya na mag-fit yung pinag-aralan ko? Or, sige na, ito yung available sa market. Eto na lang. Shucks, pikit mata na lang. Kahit na hindi ko alam kung tatagal ako. Pero ang laki ng kitaan, ito yung makakabilis ako makaka-apply. Actually, pag bata ka naman, doon ka muna sa passion mo. Doon ka sa passion mo, bala kayo, basta ako sa passion ko. Pero habang medyo nagkakaedad ka at gusto mo nang magkapamilya, minsan lulunukin mo na lang eh. Yung, dito tayo sa mas nakikita tayo para sa pamilya, hindi lang ito para sa akin. So now, you're answering that question with 2 different point of view. Point of view ng bata na high school, kung ano yung passion ko. Oo, eager yan eh. But point of view na meron ka ng responsibilidad, Exactly. which is correct. As a mother of 2, kahit ano. Lalaban, diba? Lulunukin mo na lang, hindi to para sa akin. And for some reason, tayong mga kababaihan Oo. ay na-bless tayo na marami tayong alam. Totoo din naman, di ba? Yes. Okay. Totoo Question din number naman. 2. If you knew that following your passion would lead to financial struggles, alam mo na shucks, sabi mo, mababa ang naku, parang walang bentahe ang pagiging broadcasted dito sa probinsya namin. Would you still choose it over a course that guarantees job opportunities? Oo. Really? Oo. May choice ka namang Yun nga yung sinasabi ko kanina, may choice ka namang lumiko at at least na-experience mo. True. I agree. At least na-experience mo, okay. Okay, di liko tayo. Doon tayo sa, So, na-experience mo, DJ Lola, dahil ito yung course na graduate mo, shucks, walang hiring. Ito ang hiring. Pumasa ka. In-applyan mo, pumasa ka. Kinuha mo. kung na-experience ko Yes, siya. like, after you graduate, yung unang trabaho mo is not the course na pinag-aralan mo. Thanks God, lahat naman ng pinasok ko related sa... Swerte mo, friend. Oo. Kasi, first job ko, DJ sa DYPR. Oh. Actually, hindi nga ako nag-apply eh. Thank you, DJ Reggie. Yes. Kasi pinuntahan ko lang yung kwento lang konti. Pinuntahan ko yung kaibigan ko sa DYPR.
parang marketing siya doon, as a ads. Si DJ Harry somewhere na nandun, nakita niya ako, oh, Lola, may work ka ba ngayon? Fresh grad ako nun. Kami, yung kaibigan ko lang yung Ah, unang nagkaroon ng trabaho. Wala po. Apply ka bukas sa amin. Dala ka resume. Okay. really? Ayan, ganun. Tapos yung pangalawa ko, after na, kasi wala na sa, 2 years yata ako sa DYPR. Tapos, Yes. the story. You're, yeah. After nun, doon ko na-experience na magbitaw ng resume. Mm, Nag-try ako sa mga PIO, sa mga, related din sa I'm course ko. curious, sorry to cut you. Para lang maintindihan nila. Mm. Ano yung reason kung bakit after you graduate, for some reason nakakuha ka kaagad without applying? Ano yung backstory nun? Kilala mo na yung tao? Nagtatrabaho ka na before? Mm-mm. OJT mo? Nag-OJT kami sa kanila, oo. Pero more on, hindi masyado nag-OJT kami pero more on reporter kami mag-OJT sa DYPR dati. Okay. So, because of your OJT, kaya ka na-link kay Ma'am, DJ Reggie. kay DJ Reggie? Oo, kasi tsaka nakikita-kita ko na rin sila dati sa PSU, may mga gigs sila doon. Okay. Oo. So, building your network is also important and establishing your relationship to Oo. other people. Network na pala ngayon, hindi ko nga alam yun dati. Alam ko nakikipagkaibigan lang ako, hindi ko naman Yes. alam na Actually, yun na pala alam mo yun. ba, ang sa lahat ng field, sa lahat ng course na kukunin, anumang course ang gusto mong kunin, networking is very important. Yun naman talaga ang importante. Yes. Because of that, without even applying Oo. after graduate, nakapasok ka. Oo. Ganun din sa pangalawa ko. Diba? Mm-mm. Ako kasi in my case, after I graduate, com arts. Mm-mm. Well, different yung story ko kasi Manila ako nag-aral. Hindi ko kaya ang culture. Gusto kong bumalik ng probinsya. As a probinsyana, ganun ba? Or Yes. na-culture shock ka rin talaga? Na-culture shock ako dahil born and raised ako dito. Oo, yeah. Tapos, ako nung kinuha ko yung course, I was expecting na dire-diretso na ako doon. Kasi nandun nandun ng ka na eh. media eh. Oo. Nasa Manila ang media. True. Pero nako, hindi ko kaya ang buhay dito. So, isa rin pala yan sa dapat nating consider. Saan mo gustong magtrabaho? At magma-market research ka or magjo-job research ka, ano ba ang in-demand? Palawan, tourism. Oo. Bagsak mo, Lola? Ah? Hotel manager. True. But True. thank you, Lord, Oo, because at the age of 22, Mm-mm. nasa hospitality and tourism industry ako for 15 years as a com arts grad. Totoo? 15 years? Nasa hotel manager, entrepreneur, consultant, academe, naging teacher din ako for hospitality and Tara tourism. talaga ito si Christine. Diba? Oo, yan. Taray. It's not my course, ha? So, ibig sabihin, may way. Oo. There's a chance. Nirelate ko lang talaga yung course ko. Ayan, Kasi pwede naman. ang ano ko nun, ang aking goal nun is dahil hotel and hospitality and tourism ang in demand dito sa Puerto, doon ako mag-a-apply. Pero mag-a-apply ako sa department na related sa course ko. Which is, sabi ko, marketing. Oo. Pasok. Marketing, Pasok pasok. sa banga. Ang maganda pala dito, ang na-realize ko sa experience ko na yon, nakaka-discover ka ng other skills mo na hindi mo natututunan sa school. Totoo. Like, yun nga, no, as young age ng 22, naging hotel manager ako. And anong skill nun? Handling people. People management and operations management. Meron pala akong ganong skill. In fairness. Palakapakan natin si Miss Tina. Palakapakan natin. Sorry pa, hindi mo masyado sanay. So, may ganun pala akong skill. Diba? So, another learning yun sa akin na along the way sa job hunting mo, sa mga first job mo, kasi pag bagong graduate ka, sige, kung saan ka na lang makapasok. Kasi wala ka ng allowance, kailangan mo na mag-earn ng income mo. So, na-realize ko na yon na parang, magaling din pala ako sa ganito. Diba? But, praise God, nandito ako ngayon. Nagawa ko pa din. Connected, Yes. diba? I mean, nabigyan pa rin ako ng opportunity. Alam mo,
Yung pandemic talaga na yan, maraming nabibigay na realization sa mga tao. Nagsara ang boundaries, Mm-mm. but maraming nagbukas Nagbukas. na opportunities. Totoo. True. Diba? Corrected by. Only if marunong kang maghanap ng opportunity na yon. Talk about it, be brave. You should know your